Hello, magandang gabi. Ngayon ay April 9 pa rin. So tatlong video yata ako ngayong araw. Pero ngayon ay 6 PM. So 6 PM na pero maliwanag pa. Nagbago na kasi yung orientation din ng araw. So mas mahaba na yung araw kaysa sa gabi. Ayun. Nandito tayo. So nabanggit ko sa inyo na nalinis ko na yung mga boxes. So ilan na lang lalagyan kong tubig. Ito, apat na box na lang lalagyan kong tubig. So ang gagawin ko ngayon ay magtitimpla na ako kasi medyo hindi ganoon kalakas ang tubig dito sa location ko. Kasi nanggagaling pa siya dun sa bahay namin. So extension siya. Pero goods naman, kaya namang antayin, hindi naman sobrang tagal. So pakita ko lang sa inyo na yan, na after ko linisin, i-prepare. So ang ginagawa ko pala, siyempre pag nilinis mo, tatanggalin mo dyan. So ibabalik mo ulit. Pag binalik mo, nilalagyan ko muna sila mga 1 to 2 liters ng tubig para lang tingnan ko kung medyo level sila. Hindi naman level na level, at least hindi siya yung masyadong malalim sa kabila tapos mababaw sa kabila. Kasi ang tendency niyan, pag nagpuno ka ng tubig dito, halos mapupuno na, pero dun sa kabila medyo siguro mga half inch pa yung pagitan or kahit 1/4 inch. Medyo malaking difference na yon in terms nung paglagay natin ng mga net caps. So yun, hanggat maaari, konti lang yung difference nila in terms of lalim. Yan. So kaya yan, kung makita nyo rin, yan, lalim yan. Yan o, tubig. Yan o, ganyan. Halos puno na siya, parang 1/2 inch or 1/4 inch na lang yata yan. Hindi ko alam, hindi ako masyadong magaling sa ganyan. Sabi mo 1/2 inch na lang is puno na yung tubig. Kaya ito pala isang mapapansin nyo dyan, pag may ganyan, so may lining ka. So nagkakaroon ng capillary action na tinatawag, parang weak yung setup, kung saan dito sa tupi ng plastic, dyan dumadaan yung tubig, so pumapatak unti-unti. Pero hindi ko na masyadong pinapakailaman yan, hindi naman sila ganun ka drastic na makaubos ng tubig. Hindi naman siya yung mauubusan kaagad ng tubig. Tsaka tumitigil din sila habang nagko-consume ng tubig or nutrients yung mga halaman natin dyan after a week yan. So hindi siya ganun kalaking problem. Tapos ito, hindi ko pa nalalagyan to ng plastic. So ngayon nilagyan ko muna ng mga gamit ko dito. Ayan o, mapansin nyo, ayan o. Taas yung tubig, mataas yung level ng tubig ko kasi nga net caps yung ginagamit natin. Pero kahit ganyang karami yan, within 40-42 days, kayang ubusin yan ng halaman dito sa location na to kasi maganda nga yung sikat ng araw dito. And yun yung naging problem ko sa unang harvest ko dito kasi iniisip ko na kaya niya mag-sustain, kaya hindi na ako nag-top up ng tubig. So ngayon sa darating na harvest ko ngayong Lenten, yung doon, kung hindi ko man maubos, magta-top up tayo ng mga 10 liters per box. Yun nandun. Lalo na yung nasa straw sa malakas kasi yung na uminom ng tubig at saka nutrient solution. Ito, ang nutrient solution na gagamitin natin is Nutri-Hydro, then Kiss Solution. Ito yung Kiss Solution ko. Ito pa yung lumang pagkakatimpla ko ng Kiss Solution, so tap water lang ginamit ko dito. Pero yung Nutri-Hydro natin, puro ano to, tawag dito, purified or distilled, yun, distilled water. Yan, distilled water ginamit natin. Tapos dito sa binila, gumamit tayo ng maligamgam na tubig. Kaya clear na clear. Isa kasi yung naging nakita kong nahihirapan akong makuha sa Kiss Solution, yung masyadong clear. Kasi siguro dahil tap water lang ginamit ko. Pero susunod, gagamit na tayo ng at least maligamgam na tubig. So wait lang, ililipat ko lang yung hose ha. Okay. So sobrang taas ng tubig na to, pero okay lang yan. Konti lang naman din kasi magiging discrepancy in terms ng paglalagay ko ng nutrient solution. Sa Nutri-Hydro, ang nilalagay natin dyan is 90 ml. So ito is 100 ml. So mga nandito siya 90 ml. Pero yung Kiss Solution natin, ito 100 ml yung ginagamit ko per box, yung halos puno na box. So
Pero kahit ganon, mas matapang pa rin yung timpla ng Nutrihydro. Sa ngayon kasi iba yung pagkakatimpla ko ng Nutrihydro. So hindi ko sure. So hindi pa tamang i-compare siya sa ganong klase. So siguro antay pa ako. Maubos ko lang tong Kiss solution ko. Bibili tayo ng 5 litro. Tapos paparehasin na natin sila ng pagtitimpla. So nasa distilled water, tas yung B kailangan medyo maligamgam para maging clear talaga yung B. At napansin ko rin sa Nutrihydro tsaka sa Kiss solution, yung A nila is parehas lang ng ratio. 400 grams ng calcium nitrate sa 1 liter ng tubig. Ganun yung ginawa kong portion Kasi yung nakita kong video ng Nutrihydro, although luma na, parang tansyahan sa 1 liter. Hindi ko talaga alam kung 1 liter yung tubig nila or tinansya nila na kasama yung calcium nitrate is mag 1 liter yung container. Parang ganon. Pero ang ginawa ko kasi para mas madali ko maintindihan, 1 liter ng tubig dun sa 400 liters ng calcium nitrate. Which is, ganon yung ginawa ko sa Kiss solution. Kaya hindi ko siya ma-compare kasi nga magkaiba sila ng process ng pagkakagawa ko. Susunod, yan, gagawin ko na ng ganong process yung Kiss solution para ma-compare ko rin kung 90 ml ba talaga o baka pwede siyang 90 ml pag ganun yung setup na ginawa ko. Anyway, so kaya ang dinala ko lang dito isang A tapos magkaibang B. So yung B, ilan ba to? 12 to 12. So kung 12 to, 2, 4, ito siguro, hindi, gawa tayo dito. Itong 4, tsaka yung 2 doon, gawin kong Nutrihydro, then the rest, itong gitna, tsaka to, ay Kiss solution. Ganun na lang gagawin ko, para lang may comparison pa rin ako. Pero nung napansin ko last time pala, medyo mas okay yung tubo ng nasa Kiss solution ko. Siguro, masyado na pataas yung acidity ko sa Nutrihydro, which is usually nangyayari talaga sa akin. Kasi tansyahan lang din naman. And minsan napapasobra ako ng tansya. Sa akin medyo okay na. Pero based kasi sa bago kong napanood na video, sa soil naman kasi yon, sa soil. Pag sa optimum na makukuha ng nutrient, ng halaman ng nutrient is nasa 6. Pero depende kasi yun sa halaman. So kailangan ko siguro pag-aralan tun sa lettuce. Pero ang alam kong range ng lettuce is 5.5 to 6 o 6.5. Basta ganun. So pero susubukan ko makuha yung pH na 6.0 para sa ating lettuce. It's either Nutrihydro or Kiss solution man yung gagamitin ko. So technically para sa akin, hindi ganun kalaking factor yung nutrient solution. Sa akin personally, basta tama lang yung parameters sa titingnan mo. Siguro ang paglaruan mo na lang dyan is yung EC or ppm, then yung pH level na gagamitin mo. Dito kasi sa lowland, based dun sa dati kong napag-aralan, parang, di ba may range nga ng EC from 1.2 to 1.6. Yung sa lowland, based sa pagkakaalam ko, mas okay sa kanila yung nasa lower side nung range na yon. Siguro mga 1.2, 1.3. Okay na yon. Based kasi sa mga naging previous harvest ko dito, yung Kiss solution ko, usually nagre-range yan lang ng 1.3, 1.4 Tapos yung Nutrihydro ko nagre-range yan ng 1.5 to 1.6. Doon sa nilalagay kong nutrient solution, yun nga, lumalabas na mas maganda yung result ko sa Kiss solution. Most of the time, hindi naman lagi. Kaya, ayun. Sa palagay ko, kailangan sa lower range ako ng 1.2 to 1.6. So, 1.3 to 1.4 yung gusto kong makuha na reading. Tapos, 6.0 naman in terms of pH reading. So, ayun. So ngayon, hindi naman ako hindi pa ako magre-reading. Titimpla lang ako ng titimpla ngayon dito. At ayan. Ang nilalagay ko dito, sabihin natin, Kiss solution ang ilalagay ko dito, 100 ml ng A, 100 ml ng B, tapos dito is mga 7 ml ng pH down. And yung EC ng tubig ko ay approximately 0.2.
Yan, 0.2 easy. Tapos yung pH naman niya, alam ko nasa 7.5 to. Mga ganun. So tansyahin nyo na lang din sa inyo. So i-reading nyo rin. Kaya maganda rin talaga is may pH meter kayo, may EC or ppm meter kayo, kasi habang nagsisimula, dun nyo siya matatansya. So ngayon kasi medyo tansyahan na lang din ako. Dati sobrang sobrang detalyado pa yung ginagawa ko. So ayan. Yan, makita nyo, yan yung mga natin. So may mga tubig na yan. Hindi ko pa kino-close kasi pag naghalo tayo, yan. Manual halo kasi tayo eh. Ito yung panghalo ko, tubo. Yun lang. So maghahalo na ako, tulad na banggit ko is to Nutri-Hydro, yung dalawa, and the rest Kiss Solution. Kasi nung nakaraan nandito yung mga Nutri-Hydro natin eh, kung naalala nyo pa. So babaguhin ko lang. So yan, bago ko ikat yung pakita ko lang sa inyo yung ating Scamander and Strosa. Taran! Oh, may tip burn. So yan, may tip burn, no? So ibig sabihin, itong klaseng 1x1 natin, sobrang baba na nagkukos siya ng tip burn. Well, hindi ko pa masasabing yun ang mangyari sa lahat, pero isa lang naman out of, dalawa. Ayun pa, oh. Yan, may tip burn. Ito rin may tip burn. So dalawa. So far dalawa. Wait lang. So far dalawa. And wala na ba ibang problema? Wala akong nakikitang trips or leaf miner. Yan. Then ito yung Scamander natin. Ganda din tingkad ng Scamander dito sa totoo lang. Kung kukumpara ko dun sa kabila. Pero kasi itong portion na to, itong side niya na to is hindi masyado naarawan ng mga alas 7, mga alas 8, alas 9. Yun, mga alas 9 siguro. Doon pa nagkakaroon ng araw dito up until 3 PM. Pero goods naman overall. So yan, hopefully hindi na masyado magkaroon ng tip burn yung iba. Pero kasi may cost din yung tip burn in terms of nutrients. Pero yun nga, maraming factors kasi katulad ng humidity, tulad ng temperature, airflow, yan. So kung makikita nyo naman kasi dito, ang baba lang ng ceiling nila, oh. Yan. 1 meter lang to eh, 1 by 1. 1 by 1. So, ayun. And hindi ko alam kung nabanggit ko na rin sa inyo, nagagawa tayo ng parang tunnel type, ayun, oh. Parang lalagyan mo na lang ng net yan, tapos potted plants ang lalagay natin dyan. Siguro magiging mini nursery dito, na lalagay natin ng may mga tanglad na tayo eh, yan, tanglad. So lalagay tayo siguro mga basil and other herbs siguro. Yun talaga ang gusto ko, magkaroon pa ako ng herbs. Then yung basil natin, gagawin din natin ng ganyang setup para madaling kunin kung may bibili man. Madaling ibenta. Para bentables lahat na papakinabangan. Gumagamit din man ako basil kasi hindi masyado. Yung iba kasi baka mas gusto ng basil, syempre bigyan natin siya sila ng fresh. Pero ito siguro mga 1 month pa. Itong mga tanglad ko pwede na natin i-market. Benta ko mga 25 isa, no. Anyway, yun lang. And update ko na lang kayo sa sales natin ngayon. Medyo okay kumpara dun sa dati kasi mas marami naman tayong tinda. Pero marami akong natira dahil nga dun sa problem ko in terms of nutrient solution na nauubos o nadideplete habang lumalaki yung lettuce natin up to 42 days. Anyway, update ko na lang kayo doon and see you next update. Bye-bye!